Binibitiwan mo ba ang baso dahil sa pamamanhid ng iyong kamay or marahil nagising ka? Dahil parang kinukuryente ang iyong binti at paa, hindi ka nag-iisa. Kaya naman sa video ito, ibabahagi ko sa iyo ang pinakamahalagang home remedies na kailangan mong i-focus para maibsan ang pamamanhid at tusok-tusok na iyong nararamdaman. Dahil ang nerve pain, hindi lamang simpleng kirot yan, nakakaapekto ito sa iyong paggalaw, sa iyong pagtulog at pati na din sa iyong trabaho. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ibabahagi ko din sa iyo ang silent mistakes na hindi mo alam na nakakalala pala ng iyong sintomas. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Welcome po sa channel ko. Ang pinaka-common na dahilan sa pamamanhid sa kamay ay dahil sa tinatawag natin na carpal tunnel syndrome, kung saan naipit ang median nerve dito sa level ng iyong wrist joint. Ang pinaka-common naman na dahilan sa pamamanhid sa binti at paa ay dahil sa isang spinal condition na tinatawag natin na sciatica, kung saan naipit naman ang sciatic nerve dito sa iyong lower lumbar spine. And although surgery is one possible treatment options para sa dalawang kondisyon na ito, makakatulong ang conservative management if tama ang iyong ginagawa. Kaya naman, simulan na natin sa iyong kamay. If nakakaranas ka ng pamamanhid, pangingimay at tusok-tusok, pwede mo itong gawin anytime kahit nasa bahay or nasa opisina ka lang. Hand opening and hand closing. Gawin mo ito 10 to 15 times. This is a simple exercise na makakatulong na maibsan ang mga sintomas dahil po it improves blood circulation sa iyong kamay na kailangan natin for nerve repair. If ikaw ay na-diagnose ng carpal tunnel syndrome, makakatulong sa iyo ang pag-massage sa iyong kamay. Kumuha ka ng any lotion or any oil. Tapos ilagay mo dito sa iyong palad. Gamit ang iyong hinlalaki, i-massage mo ang iyong kamay paikot. This is good po dahil it can loosen the palmar fascia sa iyong kamay. Ang tight na palmar fascia is isang structure that is used to protect ang ating tendons at ang ating nerve po, ay makakabigay ng sintomas po ng pamamanhid at tusok-tusok. Now this time, we will focus directly on your wrist joint and your median nerve. To do this, simple clockwise motion and counterclockwise motion sa iyong kamay. Do it 10 times po. Tapos we are going to stretch your median nerve by assuming this position. I-hold mo ang posisyon na ito sa loob ng 10 to 15 seconds. Mararamdaman mo ang stretch dito sa iyong median nerve. After 15 seconds, i-relax mo, tapos ulitin mo again 3 times. Mamaya, ituturo ko din sa iyo ang split na pwede mong gamitin while ikaw ay natutulog. Dahil alam mo ba, neuropathy symptoms is worse at night or early in the morning. Kaya naman ang ibang pasyente hindi nakakatulog ng mahimbing. Pag-usapan naman natin ang sciatica. Ang pinakamahalagang home remedy that can impact your symptom is for you to understand po that not all exercises are good for you. Actually, kailangan mo talagang malaman ang correct na exercise dahil ang purpose po nito is para mapalaki natin ang space sa iyong vertebral canal para po ma-release ang naipit na sciatic nerve, thereby reducing your symptoms. If nakita mo sa iyong X-ray or MRI, if nakasulat dyan, lumbar spondylosis, osteoarthritic changes, stenosis po due to osteoarthritis, and even spondylolisthesis. Ang mga positions na ito ay pwede mong gawin sa bahay at pwede talaga ito makatulong sa iyo. First po, humiga ka lang sa iyong likod. Tapos, dalhin mo ang iyong tuhod sa iyong dibdib. I-hold mo ang posisyon na ito sa loob ng 7 seconds. Relax, put your feet down at ulitin mo ito 10 times. Gawin mo din ito sa kabilang side. Ang second na posisyon na makakatulong sa iyo is bilateral knee to chest. This time, dalhin mo ang dalawang mong tuhod sa iyong dibdib. I-maintain mo ang posisyon na ito sa loob ng 7 seconds, relax at ulitin mo ito 10 times.
If hindi ka pa nakapag-X-ray or MRI, please try to observe. If nawala ang pamamanhid at tusok-tusok, kung ikaw ay yuyuko or when you bend forward like this, gawin mo ang dalawang positions na yon sa bahay, makakatulong yan sa'yo. Do these positions 4 to 5 times a week. Pwede mo itong gawin sa umaga or sa gabi. Just remember po, this shouldn't elicit any pain. If may sakit ka na nararamdaman, you stop. If nakasulat naman sa iyong MRI na ang cause ng sciatica is dahil sa disc herniation, disc bulge or disc protrusion, makakatulong ang dalawang positions na ito sa iyo. First po, you lie on your stomach. Gamit ang iyong siko, you try to elevate your upper body. I-maintain mo ang posisyon na ito sa loob ng 2 minuto. This shouldn't elicit pain. Then you progress. After ilang araw, pwede mo itong gawin 3 and 4 minutes and then you work your way up. Ang second na posisyon na makakatulong sa iyo if ang sciatica ay dahil sa disc herniation is prone with your elbows extended. This way po, straight na ang iyong siko. I-hold mo ang posisyon na ito sa loob ng 2 minuto. This shouldn't elicit pain. And then you try to improve your time. Next time po, 3 minutes and then after 4 minutes and work your way up. If hindi ka pa nakapag-X-ray or MRI, try to observe. If naibsan ang iyong sintomas when you lurch your back like this, do these positions. Nakakatulong po ito sa iyo. Para naman sa iyong pagkain, i-prioritize mo ang mga pagkain at inumin na nabanggit ko sa videong ito. Mura lang ito, but these have been clinically proven to support nerve repair. Ilalagay ko ang link dito sa baba para ma-check mo mamaya. For the number 1 supplement which is usually binibigay ng mga doktor to help patients with nerve repair, i-check mo din ang videong ito. Now, para sa pamamanhid ng kamay, makakatulong sa iyo ang paggamit ng wrist splint. Ang purpose po ng wrist splint is to put your wrist in neutral position habang ikaw ay natutulog. Para po hindi lumala ang iyong sintomas at the same time para hindi ka magising sa gabi. When we talk about sciatica naman, ang napakahalaga sa iyo is ang paggamit ng medium firm mattress. Kaya naman, some patients can really experience great relief with orthopedic mattresses. Dahil po, mas nasusuportahan nito ang iyong spine habang ikaw ay natutulog. If you are still working at if parati kang nakaupo, makakatulong sa iyo ang mga upuan with proper lumbar support. These are the silent mistakes na kailangan mong iwasan sa pamamanhid ng kamay. Iwasan mo ang parating paggamit sa kamay kung saan there is wrist flexion. I-check mo ang mouse na yung ginagamit or even ang paggamit mo ng computer at ng cellphone. If ikaw ay na-diagnose ng diabetes, please try to manage your blood sugar because elevated blood sugar can actually cause po pamamanhid, pangingimay sa 2 mong kamay. Para sa sciatica naman, napakahalaga that you avoid twisting motion of your spine. If may pupulutin ka, you bend your knees and not your back. Napakahalaga din na iwasan mo ang maling pagbangon mula sa higaan dahil it can worsen sciatica symptoms. If gusto mong malaman ang proper way sa pagbangon para hindi lumala ang iyong spinal condition, ilalagay ko lang din ang video sa baba para makagabay sa iyo. If gusto mong malaman ang number 1 na gamot na makakagabay sa iyo, i-include ko na lang din dito. Ito ang mga home remedies na dapat mong i-prioritize sa iyong bahay para ma-manage mo ang carpal tunnel syndrome at sciatica without surgery. Makakatulong talaga ito sa iyo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. I will see you po on our next video. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang BeFreeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day.
Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake Be-Freeze. Ang original at legit na Be-Freeze, pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito, pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na Be-Freeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang Be-Freeze, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.